Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, isinusulong ngayon ng ilang mambabatas ang pagbawas ng value-added tax o VAT bilang mas direktang paraan ng pagtulong sa halip na umasa ang mga mamamayan sa ayuda lamang. Tunghayan ang ulat na ito. Ayon sa mga mambabatas, ang value-added tax o VAT sa produktong petrolyo ay direktang nagpapataas sa presyo ng langis na agad din na ipapasa sa pamasahe at presyo ng mga bilihin. Kaya naman giit nila kung babawasan o isususpende ang VAT, agad itong mararamdaman ng publiko sa mas mababang presyo. Dito sinabi din ni Senator Francis Cheese Escudero na maaaring gamitin ang tinatayang 13 billion pesos hanggang 14 billion peso windfall mula sa VAT sa langis bilang tulong sa mga apektadong sektor. Aniya, hindi dapat ituring nakita ng gobyerno ang dagdag na koleksyon kundi ibalik ito sa taong bayan. Samantala, binigyan din ni Senator Panfilo Ping Lacson na dapat pag-aralan ang mas epesyente na paraan ng pagtulong kaysa sa tradisyonal na ayuda na aniya ay may problema sa implementasyon. Ayon sa kanya, hindi lahat ng tunay na apektado ay naaabot ng cash assistance. Iginit din ni Senadora Loren Legarda na mas mabilis ang epekto ng pagbabawas ng buwis kumpara sa ayuda na dumadaan pa sa proseso ng beripikasyon at distribusyon. Dagdag pa niya, ang pagpapanatili ng VAT sa gitna ng pagtaas ng presyo ay nangangahulugang kumikita ang gobyerno habang nahihirapan ang mga mamamayan. Sa Kamara, isinusulong ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pagpapababa mula sa 12% ng VAT hanggang 10% at ang pansamantalang pagsususpindi nito sa langis. Ayon sa kanya, marami nang sumusuporta sa panukala, ngunit kailangan na ito na isalang sa botohan. Samantala, sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na bilang bahagi ng publikong apektado na ang hindi pagpapababa ng presyo ng bilihin bunsod ng di pagtanggal ng VAT ay nakapagpapahirap sa nasabing sektor. Kanya namang siniyasat sa kamakailang pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Joint Committee na walang rason ang ahensya ng DOLE upang itaas ang sahod ng mga manggagawa. Sa kabila nito, nagsusulong sina Speaker Faustino Bojidy III at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang targeted ayuda tulad ng nasa Kalinga Act. Layunin nito magbigay ng direktang tulong sa mga sektor na nabibilang sa transportasyon, agrikultura at mababahabang sahod ng mga pamilya. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, hindi ito agad natutugunan ang ugat ng problema na mataas na presyo ng langis. Giit pa ng Makabayan Bloc, mas makabuluhan ang pagbabawas ng buwis kaysa sa limitadong subsidiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inaasahang matapos sa darating na Setyembre ang 4,000 silid-araran na nakabinbin noong nakaraang taon. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, 3,000 proyekto ang kasalukuyang sinasagawa, kung saan 2,500 dito ang matatapos na sa Hunyo habang ang natitira ay opisyal namang makukumpleto sa Setyembre. Positibo naman sa nasabing proyekto ang Department of Education o DepEd at Department of Public Works and Highways o DPWH. At kanilang tinatawag na record-breaking ngayong taon ang classroom construction ng pamahalaan. Base sa datos ng DepEd nitong Enero, nasa higit 144,000 ang classroom shortage sa bansa. At target ng ahensya ang pagpapagawa ng 20,000 silid-aralan ngayong taon. Isang distressed overseas Filipino worker o OFW naman ang muling nakabangon matapos matulungan ang Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Matapos umano makaranas ng pang-aabuso at pagkakakulong ng ilang araw sa abroad, umuwi sa bansa ang OFW na si Mina Lorente na walang ipon at walang katiyakan sa kabuhayan. Sa tulong ng OWA at DSWD, nabigyan siya ng seed capital at suporta upang makapagsimula ng maliit na negosyo sa Marikina. Ayon pa sa ahensya, layunin ng programa na mabigyan ng pangmatagalang kabuhayan ang mga vulnerableng sektor, kabilang ang mga repatriated OFW.
Sa iba pang balita, ilulunsad ng Department of the Interior and Local Government o DILG at National Youth Commission o NYC ang nationwide Cyber Shield Training para sa kabataang Pilipino. Layunin nito ang palakasin ang digital literacy at kakayahan ng kabataan laban sa online threats tulad ng scams, harassment at disinformation. Ayon sa NYC, nagkakaroon ng capacity building program sa iba't ibang rehiyon katuwang ang Meta. Hinikayat din ang kabataan na maging aktibo at responsable, hindi lamang online kundi pati sa pakikilahok sa mga usaping panlipunan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.